sa kagandahang loob ng Diyos, kayo daw ay naligtas. Sa magitan lang ng pananampalataya, yung biyaya pala ng Diyos, ang kaligtasan mo ay pananampalataya na lang, wala ka nang gagawin. At ang kaligtasan ito ay kaloob, regalo ng Diyos at hindi sa magitan yung sarili. Hindi ito bunga ng yung mga gawa. Ano ba yung mga gawa natin? Yung kabaitan natin, yung pagpasok sa mga iglesia na yan. Hindi diyan ang kaligtasan. Paliligaw kayo, maiimpyerno kayo kapag ganyan ang turo ng pastor. Pumunta kayo kay Kristo. Ang tunay na gospel, ang tunay na kaligtasan na kay Kristo. Sino ang bida? Si Kristo ang bida ng kaligtasan po natin. Huwag kayo makikinig sa ibang pastor na meron dapat gawin para maligtas. Do this, do that. Baptize here, baptize doon. Kung ano-ano mga pinagtuturo. Wala ka na idadagdag sa kaligtasan ni Kristo. Si sasawayin. 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong maligtas. Jesus Christ, dito nga nakatira sa akin. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Naaalala nyo pa ba mga kaibigan? Itong taong ito, itong vlogger na ito. Ito po yung vlogger na naniwala na si Kristo po ay babalik na o magra-rapture na noong September 23, 24. Mga kaibigan. Maraming mga vlog ngayon na naglalabasan na palaging sinasabi na magra-rapture na raw ngayong September 2025. Kung ako naman po tatanungin ninyo, alam nyo naman na iisa lang ang sagot ko diyan. Walang nakakaalam ng oras kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ngunit magugulat ka kaibigan na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. Ngunit magugulat ka kaibigan na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. Bakit marami mga Bible scholars ngayon at kasama na din ako na naniniwala na sa tuwing Feast of the Trumpet sa Israel, doon ako kinakabahan na baka mag-rapture na sa petsa na yon. Isa siya sa mga naniwala sa ipinalabas ni Joshua Prophet at saka yung mga iba pa. Isa itong Bride of Christ na ito na naniwala sa sinasabi nila. Si Bride of Christ mga kaibigan ay isang pastor ng Baptist. Ang isa sa kanyang paniniwala ay napakadali lang po ang kaligtasan. Gusto kong pag-usapan natin paano po ang maligtas, paano po ang kaligtasan. Paano tayo maliligtas sa ating mga kasalanan, mga kapatid? Bago po tayo magpatuloy, pakinggan natin paano ang kaligtasan kay Pastor Edwin. Pakinggan natin yung kanyang katuruan tungkol po sa kaligtasan, kung paano maligtas. Napakadali lang naman po kasi mga kapatid kasi ng kaligtasan Ang kaligtasan po kasi ay tinatanggap lang. Hindi siya binibili, libre siya. So para sa kanya, yung kaligtasan napakadali lang. Tinatanggap lang. Hindi binabayaran, walang kabayaran. Tatanggapin mo lang, maliligtas ka na. Ganun kadali ang kaligtasan kay Pastor Edwin. Tuloy natin. Kristo ay may kakayanan po na magpatawad ng ating kasalanan. Okay? Ibig sabihin, kung may kakayanan siya magpatawad ng ating kasalanan,
maliligtas ka. Yun ang kaligtasan. Tandaan nyo, kapatid, walang anumang paraan para maligtas ka maliban mapatawad ang iyong kasalanan. Ang tanong, mapapatawad ba ng iyong kasalanan yung mga mabubuting gawa mo, yung kabaitan mo? Hindi mapapatawad yun. Hindi rin kayang patawarin ng iyong kasalanan yung pag-adib mo sa mga religion, yung magpa-member kayo ng ganito. Hindi rin, wala rin yun eh. Ano connect no sa kapatawaran ng kasalanan? Kasi tandaan niyo mga kapatid. So, ayon sa kanya, walang naitutulong yung pagpunta-punta mo doon sa mga relihiyon, sa iglesia, ang pagsama mo sa mga relihiyon o grupo-grupo, walang kinalaman sa kaligtasan at walang maitutulong sa kaligtasan. Yun ang sabi ni Pastor Edwin. Siya ay isang pastor, mga kaibigan. At siguro ako na kapag pastor ito talaga, meron siyang pagpastoran. Meron siyang kawan, meron siyang iglesia, meron siyang church. Kasi nga, siya ay pastor ng baptist, mga kaibigan. So, ibig sabihin, meron siyang relihiyon na tinatawag na baptist. Pero ang pinagtatakaan ko lang, wala daw may tutulong sa kaligtasan. Paano makaalam ang tao ng kaligtasan kung walang mangangaral, walang relihiyon? Doon naman sa relihiyon, doon mo naman lang mapapakinggan yung aral ni Kristo Maliban lang kung yung aral na ipapangaral doon sa iglesia na pinupuntahan mo ay katulad sa itinuturo ni Pastor Edwin, mga kapatid. Tuloy po natin. Pag ang tao ay makasalanan, mapupunta ng impyerno. Malinaw yun, tinuturo ng Biblia yun. Ngayon, si Kristo lamang po kasi ang may tanging daan para tayo ay mapatawad ang ating kasalanan. Ayon sa John chapter 1 verse 29, kung babasahin natin ang Biblia natin, sinabi nyo, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ganun lang po kasimple ang kaligtasan, mga kapatid. Kailangan mawala ang kasalanan na namana mo kay Eva at Adan. Saan naman nakasulat yun na namana natin ang ating kasalanan kay Eva at Adan? Romans chapter 5 verse 4. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. O buong tao daw to, So magitan daw ng isang tao, sinin tao na yon? Nakalagay dito si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa magitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan. Ibig sabihin lumaganap ang pagpunta sa impyerno ng mga tao. Lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Ang linaw-linaw nyo, Wala kayong pagmamalaki. Okay? Iisang solusyon lang talaga ang tanging para mapatawad ang iyong kasalanan. Walang iba kundi si Kristo lang. Sa Bagamat tama naman yung mga binabasa niyang talata, mga kapatid, hindi po tayo tutol doon. Si Kristo lang talaga ang kaligtasan. Pero paano mo makikilala si Kristo? Makikilala mo ba sa kanto-kanto lang, mga kapatid? Makikilala mo ba sa office nyo? Di ba kung saan mo dapat talaga makilala kung sino talaga si Kristo ay hindi ba doon sa iglesia o sa relihiyon na sinasabi nila? Maliban lang kung yung sekta na nadaluan mo tarantado yung kanyang aral. Talagang wala kang kaligtasan doon. Pero hindi lingid sa atin na mayroon din na itutulong yung mga sekta para makilala natin si Kristo, na siya yung kaligtasan ng tao. Kaya dito pa lang, yung sabi niya na wala kang magagawa, wala kang pwedeng gawin para sa kaligtasan. Meron. Yung pagpunta mo nga na lang, makinig Gawa mo yun Di ba gawa mo yun? Yung napunta ka doon sa isang church, napakinggan mo yung aral. Di ba ikaw yung pumunta doon? Di ba ginawa mo yon? Mga kaibigan, para sabihin hindi kailangan ang gawa mo. Meron ka pa rin gagawin. Bagamat yung kaligtasan talaga ay ang Kristo, ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung salita ni Kristo darating bigla sa'yo na walang nagsabi sa'yo. Paano magkaroon yon?
Hindi pumunta ka doon sa tao na nagtuturo tungkol kay Kristo. Yun ang pagkaunawa ko. Sulat yun, basa Mateo chapter 26 verse 28. Sabi rito, no, sapagkat ito ang aking dugo. Sino nagsasalita nito? Si Kristo. Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. May tipan pala ang Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Para maligtas ka, kailangan mong tanggapin yung covenant, yung bagong tipan ng Diyos sa atin. Yung tipan naman na yun, wala ka rin naman kasing control doon kasi ang nag-usap doon yung Diyos Ama at Diyos Anak, na ang sino mang manampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan sa nakasulat John chapter 3 verse 16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa Israel sa sangkatauhan niyo. Kaya binigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kay Jesucristo lamang po ang kaligtasan, hindi sa religion, hindi sa mga grupo, hindi sa kabaitan mo, walang kinalaman ng sarili mo. Walang kinalaman ikaw kasi wala kang iaambag. Kasi ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, alinaw-linaw dito na sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos kayo daw ay naligtas sa magitan lang ng pananampalataya. Yung biyaya pala ng Diyos, ang kaligtasan mo ay pananampalataya na lang, wala ka lang gagawin. At ang kaligtasang ito ay kaloob, regalo ng Diyos at hindi sa magitan yung sarili. Hindi ito bunga ng yung mga gawa. Ano ba yung mga gawa natin? Yung kabaitan natin, yung pagpasok sa mga iglesia na yan. Hindi diyan ang kaligtasan. Paliligaw kayo, maiimpyerno kayo kapag ganyan ang turo ng pastor. Pumunta kayo kay Kristo. Ang tunay na gospel, ang tunay na kaligtasan na kay Kristo. Sino ang bida? Si Kristo ang bida ng kaligtasan po natin. Huwag kayo makikinig sa ibang pastor na meron dapat gawin para maligtas. Do this, do that. Baptize here, baptize doon. Kung ano-ano mga pinagtuturo. Wala ka na idadagdag sa kaligtasan ni Kristo. Si Kristo. So, lumalabas sa kanyang turo mga kaibigan, wala ka talagang dapat gagawin. Alam nyo, yung kaligtasan, kung pinag-uusapan natin tungkol po sa salitang kaligtasan, yung kaligtasan, ililigtas ka ng Diyos, hindi kasi si Kristo mismo ang magliligtas sa iyo Pero, tama ba na sabihin mo na wala ka nang gagawin para makamtan mo yung kaligtasan? Yung kaligtasan mga kaibigan ay binibigay ng Diyos yun. Ibinibigay niya yon. Ang kaligtasan, ibinibigay. Parang ganito, kung ito yung kaligtasan, ito si Kristo, ibibigay ito. Wala ka bang gagawin? Hindi mo ba tatanggapin? Mga kaibigan, yung pagtanggap mo, di ba paggawa yun? Ngayon, ang sabi niya, doon sa Efeso 2:8, ang kaligtasan daw ay biyaya ng Diyos. Tama. Wala tayong tutol doon. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y nangaligtas, sabi ni Pablo. Yung kaligtasan, ibinigay ng Diyos, biyaya yun ng Diyos sa tao. Biyaya niya. Ibinigay niya yun, libre yun. Ang gagawin mo, ito, meron ka nang gagawin Ano gagawin mo doon sa biyaya ng Diyos na kaligtasan? Ang gagawin mo, sumampalataya ka. O di meron kang gagawin. Meron kang gagawin. Para yung kaligtasan ay matanggap mo, ang gagawin mo, tanggapin mo. At sampalatayanan mo. Ang alin? Yung biyaya, yung kaligtasan, sasampalatayanan mo. Para makamtan mo yung kaligtasan. Kaya ang gusto kong ipunto dito, yung sinabi niya, wala ka kasing dapat gagawin, wala kang dapat susundin, hindi ka pwede dapat pupunta sa kapilya, wag ka nang yung bautismo. Parang sinasabi pa niya na hindi na kailangan ng bautismo, tubig ng bautismo. Di ko lang sure mga kaibigan, pero ganon yung
punto ng kanyang sinabi na hindi na kailangan yung bautismo na yan. So para sa kanya, hindi na kailangan ng bautismo. Basta, yung kaligtasan daw ay biyaya ng Diyos, ibinigay ng Diyos, sumampalataya ka lang. Yung pagsampalataya mo, gawa mo yun eh. Gawa ba ng Diyos yung pagsampalataya mo? Ibinigay lang ng Diyos yung kaligtasan, pero yung pagsampalataya, ikaw ang gagawa. Ganun po yun, mga kapatid. Ikaw ang gagawa. O ngayon, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Na yun ang susi para ikaw ay maligtas. Paano ka gagawa ng pananampalataya? Paano ka magkakaroon? Kasi kailangan mong sumampalataya eh. Di ba? Kasi yung kaligtasan talagang libre yon, biyaya yun eh. Ibinigay eh. Sa buong sanglibutan ibinigay. Offer yon. Libre yon. Wala kang dapat babayaran doon. Pero, ang gagawin mo, kailangan tanggapin mo at sumampalataya ka. Alin? Doon sa biyaya ng Diyos. At tanong, paano ka magkaroon ng pananampalataya bilang susi ng kaligtasan? Yun dapat ang tanong. Ang makikinig po dito sa sinasabi ni Pastor Edwin, mas lalong mapapahamak. Kasi magiging makampante sa buhay. Mga kaibigan. Pero tanong, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ito, basahin natin. Ang pananampalataya, yun ang susi ng kaligtasan. Tandaan po ninyo. Kung paano ka magkaroon ng pananampalataya, heto, sa Roma 10:17. Ano sabi dito? Kaya nga, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Saan daw manggagaling yung pananampalataya? Manggagaling sa pakikinig. Sino makikinig? Si Kristo? Di ba ikaw yung makikinig? O wala ka bang gagawin? Ang gagawin mo, makinig ka. Saan? Sa aral ni Kristo, doon sa biyaya ng Diyos. Makinig ka doon. Sinong gagawa yung makinig? Hindi si Kristo, ikaw. Ikaw naman, Pastor Edwin, nililigaw mong tao, pinapakampante mong tao. Lalong maimpyerno ang tao niyan. Meron kang gagawin. Ang gagawin mo, makinig ka. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig mo ng kanyang salita, magkakaroon ka ng pananampalataya. Na yung pananampalataya, yun yung susi ng kaligtasan mo. O saan ka makikinig? Diyan sa kanto? Saan mo mapapakinggan ang aral ni Kristo? Diba doon sa iglesia, doon sa kapilya? Tapos sabihin mo, hindi na kailangan pumunta sa kapilya. Parang ang sinasabi mo lang, Pastor Edwin, ay makinig na lang sila sa iyo dyan sa YouTube para magka-interest ka. Ganon. Delikado yung ganitong klaseng turo, mga kaibigan. Hindi daw kailangan ang mga relihiyon, yung mga sekta. Bagamat merong mga sekta kasi na hindi po nagtuturo ng totoo. Yun ang mali, yun ang bawal. Pero hindi lahat, huwag mong lahatin. Kasi kung paano makikilala si Kristo, paano mo mapakinggan si Kristo doon sa mga kapilya, sa mga pastor. Kasi kahit naman binabasa mo yung Biblia, kung walang magpapaliwanag sa'yo, hindi mo rin lang maiintindihan eh. Pero kapag meron kang napakinggan, tapos magbasa ka ng Biblia, saliksikin mo kung tama at totoo, doon ka magkakaroon ng pananampalataya. Kaya ang gagawin mo, magsaliksik. Meron kang gagawin. Ano ba namang klaseng turo yan? Pastor Edwin? Sana linawin mo yan. Para hindi po malinlang ang tao, para hindi po mapahamak ang tao. Baka makampante. Wala na pala tayong gagawin. Wala na pala tayong dapat gawin pa.
Maliligtas na po pala tayo, sumampalataya lang tayo, sabi ni Pastor Edwin. Paano ka sumampalataya? Paano ka magkaroon? Makinig ka. Saan ka makikinig? Kay Pastor Edwin? Hindi na daw kailangan ng bautismo eh. Ano ba ang nakapaloob doon sa biyaya ng Diyos? Di ba yung biyaya ng Diyos ay yung ebanghelyo? O ngayon, ano yung nakapaloob doon sa ebanghelyo na yon? Na yun po yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa silong ng langit, na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ano yung nakapaloob doon? Yung tatanggapin mong aral, yung tatanggapin mong ebanghelyo ni Kristo. Ano yung nakapaloob doon sa loob? Isa na doon, ang sabi ni Pablo, para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig ka, o di meron ka nang gagawin. Una, makinig ka. Di ba gawa yun? Gawa yun eh. Para magkaroon ka ng pananampalataya, kailangan mong makinig. O ituloy natin yung ka-weirdo ang aral ni ituloy natin. Lang. Okay? Okay. O, pag halimbawa naligtas ka na, anong susunod? Magbubunga yun ng mabubuting gawa, kaya hindi ka pa rin aabuso sa kasalanan. Ang tunay na nanampalataya kay Kristo, hindi umaabuso sa kasalanan kasi naging mabuti ang Diyos sa iyo. Alangan namang umabuso ka pa sa kasalanan, di ba? So, bilang tanaw na utang na loob lang yun. Mga kapatid, yan. Magbayad ka pa rin. Ano namang klaseng aral yan, Pastor Edwin? Sabi mo, walang kabayaran. Wala kang dapat gagawin. Maligtas ka na. Meron pala eh. Meron pala eh. Kailangan mo palang tanawin bilang utang na loob yung kaligtasan na tinamo mo kay Kristo. Alam nyo mga kaibigan, mas mabigat yung utang na loob kaysa yung utang talaga. Mas maganda pa magkautang ka sa tao kaysa yung magkautang na loob ka sa tao. Kasi babayaran mo yan hanggang kamatayan mo yan. Ipagsusulit mo yung utang na loob, mas mabigat yon. Yung utang na loob mga kaibigan, mas mabigat yon. Kasi kapag nagkamali ka doon sa nakagawa sa iyo ng kagandang loob, lagi niyang yan. Walang utang na loob, walang utang na loob, walang utang na loob. Laging ganyan na lang. Ipagsusulit mo yung utang na loob hanggang kamatayan mo eh. Si Pastor Edwin din nagsabi na bilang utang na loob, suklian mo ng kagandahang loob. O di meron ka din gagawin. Ano ba naman? Alam nyo mga kaibigan, kung pakinggan mo lang ito na wala kang talagang unawa sa Biblia, malilin lang ka nito eh. Unang-una, naniwala na mag-rapture nung September 23 eh. O nangyari ba mga kapatid na nag-rapture? Ba't hindi siya na-rapture? Di ba kayo magtanong mga kababayan? Hindi ba kayo magtanong na naniwala siya na mag-rapture ay hindi naman siya na-rapture? Ano pa yung sinasabi niya? Po ang message ng Christianity at yan ang dahilan para ikaw ay maligtas. Okay? Mga kapatid, yan lang po, napakasimple lang po ng evangelism. Ang evangelism is dalin sila sa kapatawaran na iginawad ni Kristo. Doon talaga, kasi ang tao ay makasalanan. At ang tanging si Kristo lamang ang may kakayanang patawarin yun. Hanggang kailan yung kapatawaran na yun? Nakalagay sa Hebrew chapter 9, verse 12, sabi rito na minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at kuyang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad daw tayo. Hanggang kailan daw itong kapatawaran na ito? Nakalagay dyan, magpakailanman. Common sense, pag magpakailanman, future sins bayad. Okay? Kaya kung magkasala ka sa future, yun ay binayaran na ni Kristo. Bakit? Kasi ang tao ay makasalanan. Kaya ang ginawa na lang ni Kristo, binayaran na lang yung kasalanan mo para magkasala ka man sa future. Bayad po yun. Uy, diba? Linaw-linaw. Huwag kayong matakot sa kasalanan. Pinagtapagtagumpay na ni Kristo yan.
Kung nakakagawa man tayo ng mali, i-consider lang natin yung kapwa natin. Tandaan mo, sa mga nagagawa mo rin kasalanan, ang balik noon sa kapwa natin at sa iyo. Pero ang Diyos, kapag na kay Kristo ka na, hindi ka nasisingilin. Bakit? Bible na naman, Romans 8. Wala ito mga kaibigan. Huwag ka daw matakot sa kasalanan. Ibig sabihin, pinagkakasala ka nitong taong ito. Pinapagawa ka ng kasalanan. Ay, nako mga kaibigan at mga kapatid. Huwag ka daw matakot sa kasalanan. Kasi, bayad na daw yung kasalanan mo, maging sa kasalanan mo sa future. Bayad na daw lahat yon. Ibig sabihin, tapos na. Wala ka nang gagawin. Hintayin mo na lang mamatay ka. Kahit maglasing ka, kahit mambabae ka, kahit alam nyo, kung wala kang alam sa Biblia, maganda sumanib dito sa tao na ito. Kasi free ka sa kasalanan eh. Pero sa Biblia, ganun ba mga kapatid? Ganun ba yung nakapaloob doon sa Ebanghelyo na tatanggapin mo kay Kristo? Kasi yung biyaya ng Diyos, ibinigay galing sa langit. Yung biyaya na yon, kailangan mong sumampalataya, tanggapin mo yon at sumampalataya ka. Una gagawin mo, tanggapin mo. Sumampalataya ka, tapos tanggapin mo. Makinig ka. So ang alamin mo dito, yung biyaya na yon, alamin mo ano ba yung nakapaloob doon. Talaga ba na wala kang gagawin? O meron? Huwag ka daw matakot sa kasalanan. Dahil ang kaligtasan daw, magpakailanman, wala daw yan, hindi daw, yan. Tama. Tama yung mga binabasa niyang talata eh. Wala tayong problema dun sa talata eh. Pero yung pagka-interpret niya, ay impyerno ang bagsak, no? Bakit po, mga kaibigan? Yung kaligtasan, wala po yung kabayaran. Yung kaligtasan, hindi po yun mawawala. Sa isang tao na tatanggap ng kapatawaran at kaligtasan, wala yun, hindi yan mawawala. Manatili yan magpakailanman sa iyo. Maliban na kung ikaw mismo ang gagawa ng paraan para mawawala yung kaligtasan. Kaya ang gagawin mo, dapat manatili ka. Saan? Doon sa kaligtasan. Panghawakan mo yon. Pag-ingatan mo yon. Kaya ang gagawin mo, para yung kaligtasan ay talagang manatili, makamtan mo, ingatan mo yon. Ingatan mo. Pag-ingatan mo. Doon pa lang, meron ka nang gagawin eh. Iingatan mo eh. Ang alin? Yung tinanggap mong kaligtasan, iingatan mo. Bakit? Kasi maaaring lalayas yan. Lalayas. Ano yung makapagpalayas doon sa kaligtasan na tinanggap mo, mga kaibigan? Basahin natin. Magbasa po tayo, mga kapatid. Dito po sa libro ng Galatia. Galatia, kapitulo 5, sa versikulo 16. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Inuutusan ka ba ni Pablo o hindi? Meron bang ipinapagawa ni Pablo o wala? Tanging si Pastor Edwin lang ang walang pinapagawa eh. Basta ang importante, manood ka sa kanyang video, magbigay ka ng offering, yun ang tama sa kanya. Pero si Apostol Pablo may ipinapagawa. Ano yung ipinapagawa? Sinasabi ko nga. Sabi ni Pablo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. May ipinapagawa ba si Pablo? Kapag ito'y hindi mo sinunod, mawawala ba yung kaligtasan sa iyo?
Sabi ni Pastor Edwin, hindi daw mawawala. Ba't ka pa pinag-iingat ni Pablo? Ba't ka pa pinapayuan ni Pablo kung hindi rin lang mawawala yung kaligtasan mo? O sige, kahit ano na gawin nyo. Hindi yan mawawala yung kaligtasan para sa inyo. Dapat ganun ang sinabi ni Pablo. Pero dito, sinabi ni Pablo, sinasabi ko nga, alin? Magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. O di may ipinapagawa. Bakit? Ano ba kasi mangyari kapag gagawin mo yung pita ng laman? 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. O kita mo? Kaya pala pinag-iingat ka ni Pablo na huwag mong gagawin yung pita ng laman kasi yung pita ng laman kalaban yan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na iyon ibigin. May pinapagawa ba o wala? Kasi kapag tinanggap mo na si Kristo, sakop ka na sa kanyang batas, sakop ka na sa kanyang ebanghelyo, hawak ka na ng ebanghelyo ni Kristo, may ipapagawa sa iyo para manatili ka doon sa kaligtasan na kung asan ka. Kasi ganito mga kaibigan, yung ebanghelyo ni Kristo, yung ebanghelyo ng Diyos na bumaba mula sa langit, yung ebanghelyo na yon, ibinigay ng Diyos bilang isang biyaya, regalo. Saan? Sa mundo. At bawat tumanggap doon, maliligtas. Lahat ng tumatanggap doon, maliligtas. Kaya ang dapat gawin niya, tanggapin niya, sampalatayanan niya, at basahin niya kung ano yung nakapaloob doon, tapos mabuhay siya doon. Kapag hindi mo isabuhay yung ebanghelyo na tinanggap mo, ibig sabihin, hindi ka nabubuhay doon, wala ka doon, hindi ka maliligtas. Hindi lang basta tinanggap mo parang apple, parang kakanin, parang mansanas ba na tinanggap mo, kinain mo, okay na, wala ka ng ano. Yung tinanggap mo, hindi pagkain yun. Yung tinanggap mo, may nakapaloob dun sa loob. May mga alituntunin yun. May ipinapagawa yun. Kapag hindi mo gagawin yun, yung Espiritu ng Diyos ay iiwanan ka. Iiwanan ka. Ganun po yun mga kapatid. Meron kang gagawin. Meron kang gagawin. Hindi po tama na huwag kang matakot sa kasalanan. Pinag-iingat ka ni Pablo sa kasalanan. Bakit? Sa libro ng Efeso, no? Efeso kapitulo 4 sa versikulo 28. Tignan mo tignan nyo mga kaibigan. Kayo magsabi kung utos ito ni Pablo sa Kristiyano o hindi. Kung ipinapagawa ni Pablo ito sa Kristiyano o hindi. Ano sabi ni Pablo? Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Inuutusan ka ba o hindi? May ipinapagawa ba o wala? 'Di ba sakop ka na ng kautusan ni Kristo? Kaya, ibig sabihin, nakapaloob ka na doon sa ebanghelyo ni Kristo kasi tinanggap mo na Ang alin, yung biyaya O di, nabubuhay ka na doon sa biyaya ng Diyos. Doon sa biyaya ng Diyos, na tinanggap mo, mayroon pong ipinag-uutos yon na kailangan mong gawin para manatili ka doon.
Saan? Doon sa ebanghelyo na kaligtasan. Para manatili ka doon, may ipinag-uutos yon, may ipinapagawa. At ang isa sa pinapagawa niya, kung ikaw ay dating magnanakaw, ang sabi niya rito, ang nagnanakaw, past tense po yon, ay wag nang magnakaw pa. May ipinapagawa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibibigay sa nangangailangan. Tumulong ka eh. Hindi ka lang basta ligtas, kailangan tumulong ka. Yun yung nakapaloob doon sa tinanggap mong biyaya, tinanggap mong aral, tinanggap mong ebanghelyo. Kasi ebanghelyo yung tinanggap mo eh. Yung biyaya, ebanghelyo po yun. Mga kapatid, di lang nauunawa ng iba. 29. Anumang salitang mahalay ay wag lumabas sa iyong bibig. Meron talaga pinapagawa eh. Merong ipinag-uutos. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yan. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang dami pinapagawa. Ang daming pinapagawa ni Pablo sa iglesia. Para manatili ka lang bilang isang Kristiyano, marami siyang pinapagawa. Nagtataka lamang po ako kay Pastor Edwin, sumampalataya ka lang, wala ka nang dapat gagawin, kahit anong gagawin mo na, kahit pa magkasala ka, huwag ka matakot sa kasalanan, kahit hindi ka na pupunta sa church, kahit hindi ka na gagawa ng mabuti, ligtas ka na magpakailanman. Katarantaduhan niyang aral na yan, Pastor Edwin. Basahin mo nga lang itong mga sinabi ni Pablo ay Santa Makmak na napakaraming ipinapagawa sa Kristiyano. Huwag mo daw pighatiin ang Espiritu Santo. Hindi ba utos yun? Hindi pa pinapagawa yun? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, ang pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ang dami eh. Ang dami. Maraming pinapaiwasan eh. Mga kaibigan eh. Tapos sabihin mo, wala ka nang dapat gagawin. Hindi po tama yon. Ano pa yung sinasabi ni Pastor Edwin? Pakinggan pa natin, mga kapatid. 8.1, kaya na hindi nakakatulang maparusahan ang mga tao nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, panahon na ng evangelism ngayon. Kaya kapatid, kung nais mong ikaw ay maligtas sa oras na ito, na ikaw na nakikinig ngayon, inaanyayahan kitang manalangin. Nagmamadali na po ang Panginoon, kailangan mo maligtas kung di ka pa siguradong maligtas. So, ang gagawin po natin, kung ano man yung sabihin ko, hindi na sasabihin mo bilang panalangin mo, nais kitang i-guide sa panalangin na ito. So tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ako... Yun palang banda na ron, mga kaibigan, ay pinapagawa ka ni Pastor Edwin eh. Ano pinag-uutos niya? Manalangin ka daw. O di meron kang gagawin. Ano ba naman to? Pakinggan natin yung panalangin na sinasabi niya para maligtas ang tao. Ito, napakadali lang para sa kanila eh. Manalangin ka lang ng ganito, maligtas ka na eh. Pakinggan natin. Ako po ay lumalapit sa iyo at lumalapit ng paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Humingi po ako, Panginoon, ng kapatawaran mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito at ang aking mga future pang kasalanan. Pwede pa pala yung ganon.
Minsan lang yung panalangin mo, pati yung mga kasalanan mo na magagawa sa future, ipagpatawad mo na. O hindi, kahit hindi ka na manalangin sa susunod, kung gano'n. Wala ito eh. Patawarin mo po ako, linisin mo ako ng iyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ako po, Panginoon, ay sumasampalataya na ikaw lamang ang may kakayanan na patawarin ako at maging banal ako sa harapan ng Diyos para ako'y maligtas. Naniniwala po ako, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na iyong tinapos mo na. Maraming salamat po. Mula ngayon, naniniwala ako at nananampalataya ako dahil sa pakikipag-isa ko sa iyo. Ang covenant na ibinigay mo ay aking tinatanggap at nananampalataya po ako sa kaligtasan na meron ako ngayon. Naniniwala po ako na ako'y pinatawad mo na, ako'y ginawang banal mo na, niligtas mo na, pinagpala mo na, pinaburan mo na, at pinagaling mo na sa lahat ng aking mga sakit karamdaman. At ako'y maliligtas sa araw ng rapture o sa araw ng aking kamatayan. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin at pag-ibig mo sa akin na nakatakda ngayong oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ganun lang yung panalangin, mga kaibigan. Ligtas ka na. Bagamat wala akong, hindi ko naman po tinututulan yung manalangin ka sa Diyos sa ganun. Pero, paano ba yung totoong sumampalataya? Paano ba yung totoong sumampalataya? Yung bang pagsampalataya, mga kaibigan, ay sa bibig lang o bunganga? Na kapag sinabi mo, Panginoon, tinatanggap kita, sumasampalataya ko. Ano yung sasampalatayanan mo? Ano yung sasampalatayanan mo kay Kristo? Di ba yung pagsampalataya ay pagsunod? Yung sasampalataya ka ay maniwala ka, paniniwala, paniniwala doon sa sinasabi niya. Di ba ganun yun? Maniwala ka doon sa sinasabi niya. Paano mo paniniwalaan? Sa paanong paraan? Paano mapapatunayan na ikaw ay naniniwala doon sa sinasabi ni Kristo? Ano ba kasi yung sinasabi ni Kristo? Mga kapatid, sabi ng Diyos sa libro po ng Mateo kapitulo 17 sa versikulo 5. Sabi po dito, samantalang nagsasalita pa siya, si Pedro, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang iyong pakinggan. Ang ama nagsalita, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Ano sabi ng ama? Siya ang iyong pakinggan. Si Kristo din ang nagsabi dito sa libro ng Juan, kapitulo 14, sa versikulo 1. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang iyong pakinggan. Pakikinggan daw natin si Kristo. Kasi kapag pinakinggan mo si Kristo, magkakaroon ka ng pananampalataya. Na dahil sa pananampalataya na yon na magkakaroon ka, yun ang susi ng kaligtasan mo. Sumampalataya kayo sa Diyos, sabi ni Kristo.
Isa sa pakinggan natin kay Kristo, yung sinabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos. Pangalawa, sumampalataya naman kayo sa akin. Kailangan maniwala ka kay Kristo. Anong paniniwala mo kay Kristo? Ano yung pakikinggan mo kay Kristo? O di, lalalim na tayo. Pupunta na tayo sa gawa. Sa aral. Sa John 3:3, sabi po dito, sumagot si Jesus kay Nicodemo. At sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sabi ng mga iba, ewan ko lang kay Pastor Edwin, pero sabi ng iba, kay Nicodemo lang yan, sa Israel lamang po yan. Sa Israel ba? Basahin mo nga mabuti kung sa Israel ito. Sabi ni Jesus, sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Sabi niya kay Nicodemo, maliban na ang tao'y. O kay Nicodemo lang pa rin ba? Hindi ba lahat yan? Maliban na ang tao'y. Hindi lang kay Nicodemo, hindi lang sa Israel. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Hindi mo daw makikita yung kaharian ng Diyos kung hindi ka maipapanganak muli. Saan ka maipapanganak? Yan yung mga dapat mong gawin. Saliksikin mo, suriin mo, hanapin mo. Yan ang gagawin mo. Maghanap ka. Kung wala kang gagawin, paano mo malaman yung mga bagay na yun? Basta bunganga lang, tanggapin kita Jesus dito sa buhay ko, tagapagligtas, ganun lang ba? Ang gagawin mo, sasaliksikin mo. Magsaliksik ka. Saan ka maipapanganak? Mga kapatid, sa unang Pedro, saan tayo dapat may panganak? Unang Pedro 1:23. Ganito po ang sabi ni Apostol Pedro, yamang ipinanganak kayong muli. Dito tayo dapat ipanganak muli. Saan? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kailangan daw mapanganak ka doon sa binhing hindi nasisira, sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, isabuhay mo yung salita ng Diyos para masabing naipanganak ka sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsabuhay mo doon. Yun ang kapanganakan na gusto ng Diyos. May papanganak ka. Kasi kapag hindi ka may panganak sa salita ng Diyos, hindi mo daw makikita ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi, mga kaibigan, ang usapan dito spiritual. Ikaw naman kasi na ipanganak ka lang sa laman, sa literal, kailangan may panganak ka din sa spiritual. Na ang kapanganakan sa spiritual ay kailangan may panganak ka sa salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin yung salita ng Diyos, yun ay dapat isabuhay mo, maghari sa iyo yung salita ng Diyos. Yun ang tunay na tumanggap sa pananampalataya, hindi yung bunganga lang. Bunganga, tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas, sundin nyo itong panalangin na ito, maliligtas na kayo. Maliligtas na? Hindi nga alam kung ano yung dapat niyang gawin Yan ang pinakamalaking mali din ng mga ibang mangangaral. Manalangin lang ng pagtanggap kay Kristo Jesus, ligtas na. Wala ka nang dapat gagawin. Ba't mo pa inutusan manalangin kung wala silang dapat gagawin? Ba't mo pa inutusan magbasa ng Biblia? Ba't mo pa uutusan na tumanggap? Wala ka na palang dapat gagawin. Wala ka na palang dapat iambag doon sa kaligtasan mo. Ba't kailangan pa manalangin? Sino ba gagawa yung makinig sa salita ng Diyos para magkaroon ng pananampalataya? Di ba ikaw? Ikaw ang gagawa nun, makinig ka, umunawa ka, ikaw ang gagawa nun, hindi si Kristo.
Si Kristo is ibibigay lang yung kaligtasan. Ang gagawin mo ngayon, tanggapin mo, makinig ka, ganoon. Meron kang gagawin. Napakaraming talata mga kaibigan na kailangan talaga tayo'y gumawa. Meron tayong gagawin. Para sa kaligtasan natin, meron tayong gagawin. Hindi tama o hindi totoo yung sinasabi ni Pastor Edwin. Mali yun. Pero siguro, hindi niya lang siguro naipaliwanag na mabuti. Pero dapat may paliwanag niya ito, mga kaibigan. Ba't niya pa naging pastor kung hindi na pala kailangan ng iglesia? Ba't niya pa mangaral? Hindi na pala kailangan, wala ka na palang dapat gagawin. Ba't niya pa mangangaral? Diba dahil nangangaral ka para mapakinggan nila? Na kung sino man yung makarinig ay dapat sumampalataya. Ba't ka pa nangangaral kung wala rin lang pala yan, kinalaman sa kaligtasan? Meron kang gagawin mga kaibigan. Ang gagawin mo, napakarami. Si Kristo nga lamang mga kaibigan ay pinapagawa ka eh. Si Pedro, pinapagawa ka rin. Si Kristo, sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos. May pinapagawa eh. Sumampalataya ka daw. Sumampalataya naman kayo sa akin. O di may pinapagawa. O ano pa? Katotohanan sinasabi ko, sabi ni Kristo. Ang hindi na ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao'y maipanganak muli. Sa lahat ng tao yan, kailangan, mga kaibigan, meron tayong gagawin. Sana po ay maliwanag sa atin. Marami pa dapat sanang dito, pero masyadong mahaba po yung oras natin. Mga kaibigan, dito sa programang Expose the Truth, i-expose natin yung mga mali. Yung ating nakikitang mali. Tama po na ang kaligtasan hindi po nawawala. Pero kanino? Doon sa tao na nananatili sa aral ni Kristo. Kung mananatili ka, hindi mawawala yan. Kahit sino hindi kayang alisin yan. Walang makakapag-alis sa kaligtasan o sa pag-ibig ni Kristo sa tao. Walang makakatanggal yan. Maliban lang kung ikaw. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Yung ebanghelyo, yun po yung biyaya eh. Na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Alin? Doon sa ebanghelyo na ipinangaral niya. Bakit pa may kung? Matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. May ipinapagawa ba si Pablo dito sa iyo o wala? Sa iyong kaligtasan ba, mayroon bang ipapagawa o wala? Bakit napakabulag po ng mga baptist dito, mga kaibigan? Na wala daw dapat gagawin. Napakarami nga eh. Dito pa lang meron na eh. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung di may pinapagawa. Matiyagan ninyong iingatan. Ba't niya ipinapaingat kung hindi mawawala? Ba't mo pa iingatan? Ay, wala na yan, Pablo. Hindi ko na dapat ingatan yan. Wala naman, ligtas na ako. Ba't ko pa pag-iingatan? Pero, pwede kasing mawala, kaya nga pinapaingatan. Kasi, kung, ibig sabihin, tulad yung itlog. Yung itlog. Ba't mo iniingatan na hinahawakan yan? Kasi, baka mahulog. May tendency na yung itlog sa kamay mo mahulog ay mabitak. Di ba ganun yun? Masira. Kaya mo nga iniingatan eh.
Eh kung hindi rin lang yan masira, kahit mahulog, edi kahit hindi mo na ingatan. Ganun lang ang logic nun. Mga kaibigan. Nako mga kapatid, kung i-analyze mo lang yung mga talata, maliwanag naman eh. Pero, sadyang bulag po yung mga iba, wala tayong magagawa mga kaibigan. Pero sana lamang po mga kapatid, yung mga nakaantabay, nanunood dito sa ating programa, alam ko po na matatalino po kayo, nakakaunawa po kayo. Ipanalangin po ninyo na bibigyan po kayo ng lalo pang makaunawa sa mga salita ng Diyos, mga kaibigan. Kasi yung salita ng Diyos, nagtuturo po yan, mayroon pong ipinapagawa. Para makapanatili ka doon sa kaligtasan na tinanggap mo sa Diyos, ay dapat mong pag-ingatan ang mga aral na itinuro sa iyo ni Kristo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth.